Dito po sa face-to-face, ito po ang interrogation room kung saan kinakausap ko po yung nagrereklamo. Samantala, nasa viewing room naman po ang inirereklamo. Sa main studio naman, naroon si Kuya Alan at Ate Pia. So habang nag-uusap kami dito sa interrogation room, ay sabay-sabay napapanood ng ating audience, Ate Pia, Kuya Alan, sa main studio. Samantala, yung inirereklamo o yung nagrereklamo po ay naroon sa viewing room. Kaya nagkakarinigan po kami. Ito po ang setup ng face-to-face dito po sa Cayetano in Action. Fatima, pinapaalis ka doon sa lugar ninyo ni Arabella. Opo. Dahil nga sa inyong problema na may kinalaman sa iyong paniningil sa kanya doon sa water bill at saka electric bill. Opo. Ano ang kwento mo? Gusto ko lang na mag-ambag naman siya sa tubig. Ang sa kuryente, okay lang yon. Kasi ang tubig, nakikisubmeter lang ako. Magkano ba ito? 50 kasi ang isang cubic. Tapos umabot na ngayon ng 2,950. Magkano ang ini-expect mong ibibigay ni Arabella? Kahit magkano lang po sana eh. Basta wag lang humantong sa away. Kaso lang umabot na sa puntong kukunin daw niya yung bilyaran. Ang sabi ko naman, bakit ako ang pag-iinitan? Yung doon sa likod nila, doon maganda magtayo ng CR. Ibibigay ko pa yung inidoro ko para makapagpatayo. Eh wala daw sa pampatayo. Eh bakit kung doon sila sa pwesto ko sa bilyaran, hindi ba sila gagastos? Gagastos din naman. Kaya doon sumama ang loob ko dahil pati yung pagtira ko noong araw sa kanila, Siya rin lang naman nakikipagsumbatan. isusumbot mo sa akin yon. Eh halos ako din naman ang bumubuhay. Ako din naman nagpapakain. Nung pagsabi na, malis ka na lang dyan. Buti nga, nakatira ka dito na, walang bayad. Doon sumama ang loob ko. Fatima, ikay kapatid ni Genara. Genara, ang ina ni Arabella. Opo. Ang sabi mo, marami pang mga taong nakatira doon, hindi mga kadugo, hindi mga kamag-anak, pero ikaw, ang pakiramdam mo, ikay pinag-iinitan. Opo. Alam mo ba kung bakit? Bago ang bayarin na yan, okay ba kayo? Hindi naman ako na totaling naniningil noon eh. Kung magkano lang iaabot. Mula nung gumamit sila ng tubig, nakadalawang 300 lang sa bigay. Mula nung tumagal na, di na nagbibigay, malaki na rin ang bayaran ko. Ang punot dulo lang talaga ng problema ninyo Yung ni sa Arabella pagsingil. ay yung pagsingil mo. Hindi ba kayo nag-usap? Magtiyahin kayo? Pamangkin mo ito? Hindi ba kayo nagkapaliwanagan? Magpapasko ata yun. Doon siya nakaupo sa tindahan, kaya doon ko siya nasingil. Di bali kung may laman yung tindahan ko, wala ngang laman. So ang naging reaksyon niya nung sinisingil mo ay Nagalit. nagalit siya. At nagsimula na doon. Pinaalis sa iyo yung iyong bilyaran Opo. dahil magpapatayo siya ng banyo. Opo. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ba yung bilyaran o wala na? Nandoon pa po, ibibenta ko nga sana. Wala namang bumibili. So pag pinapaalis ka, anong sinasabi mo sa kanya? Sabi ko, sige, aalis na lang ako. Eh, ang hirap ngayon. Wala namang ibang pagkakakitaan ako. O mangungupahan pa ako. May nag-aaral pa akong 3. Wala ba kayong relasyon ni Arabella, Fatima? Hindi naman ako totaling kapatid kasi ng mama niya. Parang tinuturing na lang akong kapatid pag ako makakatulong sa kanila. Pero pag wala, ganyan ginagawa nila sa akin. Pero tunay kang kapatid. Hindi po, sa ina. Kapatid sa ina, hindi buo. Pero anong nakitang pagtrato ni Arabella sa'yo ng kanyang ina na si Genara? Ayos naman po. Dati kasi ako ang nagbibigay ng tulong. Hindi gaya ngayon na talagang... wala talaga ako ngayon eh. Kasi nung meron ako, lahat sila magkakapatid na tunay. Sa akin ang takbo. Kaso Tapos ngayon, sinusumbat niya rin po ako ang yun yung wala, time na hindi ako nagkasagutan makakatakbo sa kami. kanila. Ba't ginagano nila ako? Eh, madali lang naman akong tumulong pag ako mayroon. Kaya
Kaya masama ang loob ko sa kanila dahil sa ganyan na pinapalayas nila ako. Alam nilang wala ako ngayon. Nasubukan ko na ng upahan, nanghihirap. Pag may sakit pa yung mga anak ko, wala na akong pambayad na naman sa susunod. Kaya napalayas ako sa inupahan. Nung meron pa akong kasama, yung ama ng bunso ko, nagbabalak akong ipaayos. Paano ko mapapaayos? Lalagyan nila ng porcel. O kay mabibili na daw. Di hanggang ngayon, wala nang pakuan yung bubong ko. Puro patagpi-tagpi. Sinubukan mong makausap si Arabella ng masinsinan tungkol dito sa problemang ito? Hindi pa po. Ito ang una niyong paghaharap. Nung naningil ka ay ang huling pag-uusap ninyong dalawa. Opo, yun na po. Nakikinig si Arabella ngayon. Anong nais mong sabihin? Sana maintindihan niya, huwag niya ako palayasin. Ang hirap po talaga mangupahan. Maraming salamat, Fatima. Thank you po. Ara, narinig mo ang sinabi ng tiyahin mo. Ano ang reaction mo? Nakikiusap rin naman po ako sa kanya na kahit pakonti-konti po makabayad rin po kami sa kanya. Kasi walang-wala rin po kami, yung nanganak rin po ako. Nagkasagutan na po kami noon, uminit na po yung ulo niya, high blood na po siya palagi, mataas na po palagi yung pananalita niya sa amin. May makita lang po siyang basurang nakakalat dun sa harap namin. Palagi na po kaming sinisigawan na ayusin nyo na yan. Yung aso niya lang rin naman po yung nagkakalat nun. Doon po sa pagpapatira namin sa kanya, hindi ko naman po talaga siyang gustong palayasin. Ang gusto lang po namin, magbigayan po kami sa lupa. Magpatayo po kami ng CR, bigyan niya naman po kami ng space, hindi yung buong lupa po, isakupin niya na po. May taniman na po siya doon, may bilyaran, tapos yung CR niya po, tapos may bahay pa po siya, may tindahan. Magbigayan lang naman po. Kami po walang-wala. Dalawa po yung anak ko. Isang 3 years old, tsaka 3 months pa lang po. Yung asawa ko, sa isang linggo, 5 beses lang may pasok. Minimum lang po yung sinesweldo niya. Umiiyak siya kanina dahil nasasaktan siya na siya itiyahin mo, tapos may mga ibang tao doon nakatira, hindi mo naman daw pinapaalis. Yung bilyaran nga, dahil magpapatayo kayo ng toilet, hindi pa naman nangyayari. Nag-umpisa ang lahat noong siningil ka raw niya. Totoo ba yon? Opo. Pero po nakiusap naman po ako sa kanya nang maayos. Tumataas na rin po yung tono ng pananalita niya. Kaya doon na po nag-umpisa yung sagutan naming dalawa. Pero ikaw, hindi mo tinatalikuran yung responsibilidad na meron din naman ako dyan bayaran. Opo. Bigyan mo lang ako ng panahon. Opo. Bago nangyari ang problemang ito, Ara, kumusta yung inyong relasyong dalawa? Okay lang naman po kami, nagpapansinan. Kasi may sinasabi si Fatima na nung mga panahon na siya ang meron, tumutulong naman daw siya sa inyo, sa mga kapatid. Kasi po doon po siya nakatira sa amin. Kaya po parang utang na loob niya na po yun sa amin, na doon po siya nakatira. Kaya po dapat give and take po dapat. Pero mula noong araw na siningil ka niya doon sa tindahan, nagkausap pa kayo? Hindi na po. Simula po ngayon. Wala na po kaming tubig tsaka kuryente. Pinutol yung Opo, tubig at kuryente? Opo. So paano ka ngayon nagkakaroon ng tubig at kuryente? Meron po dun sa amin batis. Nag-iigib kayo doon? Doon po rin naliligo lahat po. Tapos doon po sa kuryente, nakikikabit lang po kami. Pag wala kami mabayad, wala rin po. May kinalaman doon sa kuryente itong washing machine Opo. na nakalagay doon sa labas ng inyong bahay. Opo. At kayo'y nakikigamit doon. Opo. Doon ang gagaling yung konsumo na malaki. Opo. Ano ang hiling mo kay Fatima? Sana magkaayos na po kami. At saka yung kabitan na lang rin po ulit kami. Kasi mahirap po talaga magigib sa batis. Mag-iigib ka pa po. Malayo po. Pataas pa.
Kasi kami rin po, kapos sa pang-araw-araw. Diaper pa po ng mga anak ko. Tapos yung asawa ko, wala pa pong trabaho minsan. At hindi mo naman siya papalayasin. Opo, hindi naman. Ang sa palagay mo ay kaya pang pag-usapan ang problemang ito ng magkamag-anak. Opo. Kaya ko lang po rin nasabi yung kasi po galit na kami sa isa eh. Malakas na po yung tono ng boses niya, tsaka nagkakasagutan na po kaming dalawa. Sa iyong puso, nangingibabaw pa rin na tiyahin mo siya. Opo. Kasi sinumpa niya rin po kami noon kahit ano daw pong paghihirap namin mag-asawa, hindi po daw kami aangat. Ayun po yung nasaktan po talaga ako. Mamaya magkikita tayo kasama si Kuya Alan at Ate Pia.